Ito na naman yung time of the year na kahit makalat sa kalsada yung mga dahon nito, ang ganda tignan. Hindi ko nadala yung 50mm kaya hindi ko mapakita yung vibe na gusto ko iparating. Alam niyo yung sakura or sakura kung alam niyo yung puno na yun sa Japan. Kung alam niyo yung tawag sa puno na yan, comment down below. Social distant but the space is very micro. Can't say much but what I do ain't very light though. Ito na yung time of the year na patapos na yung summer. Yun na yung gusto kong mangyari, matapos na talaga yung summer kasi sobrang init na talaga sa tanghali. Kada taon, painit ng painit. Yung feeling mo na sa sobrang init, napaka-unfair. Dati kahit summer, kahit walang aircon, magtuto ka lang ng electric fan, okay ka na eh, mabubuhay ka na eh. Partida, ito pa yung part ng Cavite na medyo elevated and malapit na sa Tagaytay. Naalala ko ng mga bandang 2016, 2017, ang lamig dito sa lugar na to. Ngayon wala na. Actually, kahit sa Tagaytay ngayon, pag pumunta ka, hindi na ganun kalamig. Hindi kang gaya before na kahit tanghali, pag nandun ka sa Tagaytay, nanginginig ka pa sa lamig. Keep on uploading random vlogs dito sa YouTube. Maniwala kayo sa akin o hindi, nakaka-enjoy talaga siya gawin. Lalo kapag alam mong walang nanonood kasi parang you have the freedom. Nandun yung sense of freedom kapag walang nakakita. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na. Kasi ganun din naman, kung sa Facebook, sa Instagram nga nag-upload kayo ng mga random na story, bakit hindi pa dito sa YouTube na pwede nyo gawin ng mas mahaba yung format? Mas mahaba, tsaka mas malaya kung ano yung gusto mo sabihin. Yun yung gawin nyo, promise, hindi nyo talaga pagsisisiyan. For the way that I've been living, and I hope that Dapat magpapalinis ako ng sasakyan kasi sobrang putik na naman dahil umuulan nitong mga nakaraan. Tinatamad ako lumabas, tinatamad ako kumilos. Ano ba nangyayari? Hindi naman ako inaantok. Nakakatamad lang talaga. for the way that I've been living, and I hope that one day all my misdeeds are forgiven. Count my blessings every day. I ain't got no time to waste. I just hit a quarter century, need my legacy in place. I've been back and forth. Okay, so ngayon ramdam ko talaga na naka 0% yung pagiging creative. Walang pumapasok na motivation. Wala akong updated na post sa Instagram and dito sa YouTube. Ito lang yung pinakahuling post ko and yung last na post ko 12 days ago. Isa pa rin to sa mga episode na wala talaga, walang motivation, walang idea na pumapasok and as in wala, ewan ko, hindi ko rin masagot. Etong video na to parang similar lang din siya dun sa last time na pinost ko. Meron akong bagong account sa Instagram and consistent akong nagpo-post dun, pati dito sa YouTube. And dito sa YouTube actually, more than 2 years na consistent ako nagpo-post. Every week, meron akong post and hindi lalagpas sa 5 beses na nag-overlap ako sa 7 days na hindi nakapag-post. Yung iba tinatawag nila to na burnout phase. Minsan yung ibang artist, yung vlogger, or yung ibang creator, na-associate pa nila ng negative feeling like depression. Naging consistent sila for certain amount of time and then hindi lang sila nakapag-post. Ayun na, parang naramdaman na nila yung depression. And that's fine, okay lang yun. Iba-iba talaga yung pag-handle ng tao ng emotions. But for me, and sana kayo rin, this is just part of the process. Normal lang talaga mapagod and minsan ma-redirect yung attention mo muna sa ibang bagay na kailangan mo unahin and maapektuhan talaga minsan yung pinaka-main na ginagawa mo kahit sobrang gusto mo pa. For example, mahilig ka mag-drawing or magaling ka mag-paint and then consistent ka sa pag-produce ng art. Dadating sa point na magkakaroon ng challenge yung buhay mo na maaapektuhan mismo yung bagay na sobrang mahal mo gawin. Siyempre, kailangan mo unahin or i-prioritize yung challenge na yun. Kailangan talaga matigil yung isa. Ganun lang din yung nangyayari sa akin ngayon. Like, meron mga personal stuff na kailangan muna unahin, kailangan muna pag-isipan mabuti, and kailangan muna magkaroon ng konting pause dito sa ginagawa ko. Kasama na dun yung Instagram. It doesn't mean na ayoko na or gusto ko na tumigil or sasabihin ko na nabu-burnout ako, but part of the process lang talaga. Down lang talaga yung system ngayon. Yun lang yun. 2 years ago, yung nagiging direction kasi nung channel na to, para siyang nasa tech side na may mga review, something, na related sa videography and specifically dito sa camera. Tapos yung patapos na yung 2025 and simula nung 2026, nag-transition na ako na into more on personal vlog na. Lifestyle, parang gano'n. And to be honest, na doble yung growth ng channel na to, yung nandun pa ako sa pagre-review ng tech or pagre-review ng mga camera accessories and gadgets. Matagal na na-stuck sa 200 and then bago matapos yung 2025, biglang nag-jump sa 400. Pero kahit dun ko talaga nakita yung significant na growth ng channel na to, nag-decide pa rin ako na
ibahin yung direction. Dun sa side na mas feel ko gawin and mas natural for me. Dun na pumasok yung lifestyle and more on personal vlog. Mas nag-focus ako dun sa personal growth, dun sa less intimate side ng buhay ko na pwede ko lang ipakita dito. In my opinion kasi, hindi porket personal or lifestyle vlogger ka, kailangan ipakita mo yung overall na buhay mo. Na kailangan mo pa ipakita yung mga taong malapit and importante sa'yo sa video and ipakita sa public. That's a big no for me, and para sa akin, hindi magandang place yung social media para sa mga taong mahalaga sa akin. Pero yun, going back dun sa sinasabi ko kanina, talagang tumigil lang muna ako sa pagiging consistent para mag-focus muna sa ibang bagay na mas mahalaga. Meron din akong ibang bagay na wino-work on ngayon na feeling ko mapapakinabangan ko rin sa future. And hindi to related sa videography. And siguro isi-share ko na kapag planchado na. So yun lang muna yung update. Actually, nagpaplano ako na mag-upload ng 2 vlogs per week kaso parang nahihirapan ako kasi ang hirap mag-edit, ang hirap mag-isip ng concept, ang hirap mag-isip ng mga bagay na pwede mo i-discuss. So yun lang. Thank you all for watching and see you again next time. Peace!